Honestly, yan din po yung basa ko dyan, no? Yung Senado, nagbibigay o naglalagay ng mga unnecessary complications dito sa impeachment process. At alam naman po natin kung bakit. Dahil kung isang ordinaryong opisyal lang po yung pinag-uusapan dito, hindi kasing lakas nitong si Vice President Sara Duterte, hindi po magiging ganyan kakomplikado yung proseso. Of course, they can give all the justifications or rationalization that they want. Pero obvious naman po siguro sa mga taong magsusuri. You don't have to be a partisan to actually make that preliminary conclusion. Na yung ating mga senador, naglalagay po ng mga unnecessary roadblocks dito po sa impeachment process. Dahil pong involved dito si Vice President Sara Duterte. Of course, itong proseso po ng impeachment, nakalagay po sa ating konstitusyon yan, bilang paraan para i-hold accountable po yung mga pinakamatataas na opisyal sa ating bansa. Kaya nga po applicable lang po yan sa Presidente, sa Vice President, sa mga, dyan po sa mga justices, and of course, Ombudsman, head ng mga Constitutional Commission. Ibig sabihin, napaka-importante po ng mga posisyon na ito at inilalagay po sila sa napakataas na pamantayan. Pero in the case of the Vice President, hindi po simpleng politiko po ito. Ang basa po natin dito, I think this is pretty obvious to a lot of our fellow Filipinos. Talagang maingat na maingat ang ibang mga senador o maraming mga senador na gawin ang kanilang trabaho bilang senator judge sa isang impeachment trial or impeachment court dahil napakalakas po nitong mga Duterte. In particular, itong si Vice President Sara Duterte. Iniisip siguro nila, ano ba magiging kinabukasan nila sa 2028? Iba, siguro, teka, baka samain tayo eh. Baka masira yung ating kinabukasan bilang mga politiko pagdating ng araw kung i-antagonize natin ang Vice President. So, anong iniisip dyan? Pansariling interest. Kasi sa totoo lang, unreasonable person. Pero eto, tanong ko sa ating mga senador. Kung nabasa niyo na po yung articles of impeachment, in your heart of hearts, sagutin niyo po itong tanong na ito. Dapat pa bang manatili sa pwesto itong Vice Presidente? At dapat pa ba siyang payagang humawak ng posisyon sa pamahalaan sa hinaharap? Given everything that she had done as alleged in the articles of impeachment. Iba lang yung mga nakakalimot. Balikan niyo po itong video ng Vice President kung saan sumalampak siya sa sahig. Diba, ganun yung nakita natin doon eh. Nakaupo siya sa sahig. Kung hindi po tayo nagkakamali, madilim yung background, merong online press conference sa kanyang mga taga-suporta. Ay, hindi, yun ba yun? Hindi, iba yun, sorry. Basta nandun siya madilim, tapos pinagmumura niya yung presidente at sinabi niya kung pumuntak siya ng papatay. At pumayag na raw. Kung sakali raw merong mangyayari sa kanya, at ang mga target na binanggit niya, presidente, First Lady, at saka Speaker of the House. At sabi niya, no joke, no joke. So, yung ebidensya sa kanya mismo nang galing. Ito yung basic na tanong. Tanggalin niyo po yung mga technicalities na yun. Tama ba na ginagawa yun ng ikalawang pinakamataas na halal na opisyal ng ating pamahalaan? Ilang? Napaka-basic na tanong. Sa mga senador, acceptable ba sa inyo? Kasi pwedeng hindi kayo yung target ngayon. Pero pagdating ng araw, kung kayo na po yung target ng gano'ng klaseng pananakot o pagbabanta, okay lang ba sa inyo yan? Sasabihin nyo ba, biro lang? Kasi may ilan din po tayo nakakausap na hindi na po natin banggitin kung sino sila. Ang binabanggit ay politika lang yan. Move on na lang tayo. Ito yung mga priorities natin dapat bilang isang bansa. Tama po lahat yan. Tama po yan. Pero pwede pong pagsabay-sabayan. Huwag niyo pong isipin na distraction itong impeachment process na ito involving the Vice President. Kasi precisely kaya lumalakas yung mga Duterte dahil sa mga katulad yung politiko na hinahayaan yung mga ganyang klaseng leader kuno na mamayagpag na mamayani. Hindi dahil naniniwala kayo hindi maling ginagawa nila.
Alam mo, naniniwala naman ako na alam niyo yung tama at mali. Ang problema sa inyo, iniisip niyo primarily yung inyong kapakanan bilang mga politiko at hindi ko ano yung tama. Yan lang po. Basic question na dapat sagutin niyo. Tama ba yung ginawang yun ng Vice Presidente? At ang pinag-uusapan pa lang natin dito, unang article of impeachment. Yun pa lang. Sa mga darating na araw, hihimayin po natin ito pong mga allegations as contained in the articles of impeachment. Pero in the meantime, kailangan pag-usapan natin itong mga procedural issues, itong mga unwarranted complications being introduced by the Senate itself as impeachment court. Pero let's see, sa mga nagtatanong, tuloy pa ba yung impeachment trial? Mahirap po sagutin dahil hindi po tayo Panginoon. Hindi po tayo si God. Hindi tayo si Nostradamus na nagpipredict ng ganyan. Dapat matuloy. Dapat iwasan mo yung mga galawang target lang naman o layunin ay pigilin yung mismong trial. And of course, a big factor is the sentiment of the public. Kayong mga kapwa natin Pilipino, okay ba sa inyo kung hindi magkaroon ng trial? Okay ba sa inyo kung i-dismiss? Ganun na lang ba yan? Okay lang ba sa inyo na i-dribble kunwari yung proseso? Pakabahin ng pakabain at hindi magkaalaman? Kasi basic lang naman dyan, kung walang tinatago mag-trial, maglabasan ng ebidensya. Kung pagdating ng panahon na wala naman pala talagang malakas sa ebidensya yung prosecution, edi i-acquit. Pero dapat mag-trial. Yun po yun. And again, sa mga senator judges natin, siguro makakatulong po sa inyo yung dasal. No? Ipagdasal din po natin yung ating mga senator judges na tumalima sa kung ano yung tama. At mas mamayani sa kanila yung sense of duty bilang mga halal opisyal ng pamahalaan. Sa iba siguro parang milagro yung hinihiling natin. Pero wala pong imposible sa Panginoon. Kaya natin. Sa mga senador, siguro magdasal-dasal po kayo. Sa tamang Panginoon, ha? Sa tamang Panginoon. Hindi po doon sa mga Diyos-Diyosan.